Magandang araw, Pilipinas. Ito ang kaligtasan ulit. Magandang araw, bayan. Ako si Kyle, ang inyong tagapagbalita ngayong umaga. Sa ulat natin ngayon, tatalakayin ang pinakabagong lagay ng panahon at epekto ng bagyong Maymay sa ilang bahagi ng bansa. Magandang araw mga kababayan. Patuloy na nakabantay ang mga otoridad sa epekto ng bagyong Maymay matapos itong maglandfall sa Magsingal, Ilocos Sur na nagdulot ng malalakas na pagulan at pagbugso ng hangin sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Ayon sa mga paunang ulat, ang bagyong Maymay ay nabuo mula sa isang low pressure area o LPA na namataan sa kanluran ng La Union sa bahagi ng West Philippine Sea. Matapos itong lumakas, unti-unti itong kumilos patungo sa kalupaan ng Ilocos Sur. Ngayon naman, alamin natin ang kasalukuyang lagay ng panahon at ang epekto ng malakas na pag-ulan sa ating lugar. Ralph, kamusta ang sitwasyon dyan sa Mambog? Salamat, Kyle. Ayon nga sa mga nakalat natin impormasyon, patuloy na masama ang lagay ng panahon dito sa Mambog dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Simula na rin makaranas ng pagbaha sa ilang bahagi ng kalsada at maaari pa ito lumala kung magpapatuloy ang ulan. Sa rin sa nakikitang dahilan ng mabilis sa pag-ipon ng basura ay ang mga baradong kanal na dulot ng naipon basura. Maraming salamat, Ralph, sa iyong ulat. Hindi lamang sa Mambog nararamdaman ang epekto ng masamang panahon. Alamin naman natin ang sitwasyon sa iba pang bahagi ng Cavite. Narito si Nicole para sa pinakabagong update sa lagay ng panahon sa lalawigan. Salamat, Kyle. Dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan, ilang bahagi ng Cavite ang posibleng makaranas ng pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na bugso ng hangin. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nasa mababang lugar at malapit sa ilog o matatarik na bahagi, na manatiling alerto at makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat, Nicole, sa iyong ulat tungkol sa sitwasyon sa Cavite. Samantala, hindi lamang Cavite ang apektado ng masamang panahon. Narito naman ang ilang kaganapan mula sa iba pang lugar na tinamaan ng bagyo. Kasabay ng paglala ng panahon, naapektuhan din ang pang-araw-araw na buhay ng ilang residente dahil sa malakas na ulan at hangin. Alamin natin ang kanilang karanasan at kung paano sila naghanda para sa pagdating ng bagyo. Sa North Fairview High School lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Kung nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman na nag-preemptive evacuation, gaya si Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa namin, sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po yung ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasamang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata sa mga gamit po. Kailangan po yung mga importante. Sa panahon ng bagyo, mahalagang manatiling kalmado, alerto at handa. Narito ang ilang paalala upang mapanatiling ligtas ang ating sarili at pamilya. Una,
laging alamin ang pinakabagong balita tungkol sa panahon at makinig sa mga opisyal na anunsyo. Pangalawa, alamin ang evacuation plan ng inyong komunidad at mga itinalagang evacuation centers. Pangatlo, suriin ang inyong bahay at ayusin ang masirang bahagi upang maiwasan ang karagdagang panganib. Pang-apat, maghanda ng go bag na may lamang pagkain, tubig, flashlight, first aid kit at mahalagang dokumento. Pang-lima, tiyaking ligtas ang mga alagang hayop at ilipat sila sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. At panghuli, kapag inabisuhan ng mga awtoridad, agad at maayos na lumikas patungo sa evacuation center. Sa panahon ng kalamidad, ang pagiging handa ay susi sa kaligtasan ng lahat. At iyan ang ating ulat tungo sa bagyong Maymay at ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. Sa gitna ng masamang panahon, tandaan, ang pagiging alerto, maingat, at handa ay mahalaga para sa kaligtasan ng bawat isa. Patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na balita at anunsyo para sa mga susunod na update. Muli, ako si Kyle, ang inyong tagapagbalita. This is your Kaligtasan Alert.